Magandang umaga sa inyo lahat. Ako si Rico Leo sa inyong harapan upang maghatid ng kaalaman paano maghanda sa paparating na bagyo. Ang bagyo ay isang uring lagay ng panahon na nagdudulot ng malakas at mabilis na hangin at pag-ulan, maaaring maging sanhi na matinding baha, dulot ng dagat at pagguho ng lupa. Nandito ako ngayon para magbigay ng mga kaalaman na kailangan nating gawin bago, habang at pagkatapos ng bagyo sa ating mga residente. Simulan natin ang paghahanda bago pumasok ang bagyo sa ating Philippines area. Una, alamin ang balita ukol sa panahon ng mga anunsyong pagkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay pabala at paglikas. Suriyin ang bahay at kumpunahin ang mga may hina o sirang bahagi nito. Ika-4, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Ikalama, ilikas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar. Ikahuli, kapag inabisuan ng kinauukulan, mabilis na lumikas at itakdang evacuation center. Ngayon, alamin na naman natin ang paghanda habang kasalukuyan na nagaganap ang bagyo sa ating mga residente. Una, manatiling mahinaon, manatili sa loob ng bahay o evacuation center, makinig sa mga pinakamabagong balita, taya sa panahon. Ikalawa, patayin ang mga main switch ng kurente at valves ng tubig. Ikatlo, gumamit ng flashlight o emergency plumb. Maging maingat sa paggamit ng kandila o gasera. Ikahuli, umiwas sa mga salaming bintana o mga bagay na matitilos or matutulis. Ngayon, dumako naman tayo kung ano ang gagawin natin as action pagkatapos ng bagyo ng ating mga residente. Una, hintay ng anunsyo ng kinauukulan kung ligtas na bumalik sa ating tahanan. Ikalawa, umiwas sa mga natutumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente. Ikatlo, huwag gumala upang hindi maabala ang emergency service. Ika-4, maging maingat sa pagsasaayos ng mga nasirang bahagi ng bahay. Ika-5, siguraduhin walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ikahuli, itapon ang mga naipon tubig sa lata, baso o gulong upang hindi mapamahayan ng lamok. At nandiyan na ang nagtatapos ang aking mga tips para paghandaan sa paparating na bagyo sa ating mga residente. Hiling ko na tayo ay maging ligtas sa anumang kasakuna o kalamidad na maaaring pumasok sa ating mga residente. Muli, ako si Rico Leo, naglalahad ng mga kaalaman tungkol sa bagyo. Ngayon, tayo ay naghahanda sa parating na bagyo at kailangan natin ng malaking bag. Kailangan natin ng plastic dahil ang plastic, dito natin lalagay ang mga documents na mga kailangan natin para hindi sila mabasa. And cellphone, charger, and yung yellow naman na pinakita ko, yun naman ng mga lalagay na hotlines or number na kailangan natin tawagan. At ngayon, kailangan natin i-zip or siguraduhin na ito hindi na mapapasok ng tubig. At next, kailangan natin ng kanin and canned goods na ready to eat na 3 days. And kailangan natin ng sabon at iba pa na kailangan natin sa pag-evacuation.
And of course, dapat isa-isa lang or magkakasama-sama lang medicine or mga gamot para mabilis itong makuha sa ating lalagyan or hindi ito watak-watak. Of course, kailangan natin ng pera or wallet. And sipon or whistle, kailangan natin yan sa ibang or maliban na. And bandage or triangle bandage. We need speaker or radyo. Mini pan, syempre pag mainit kailangan natin mini pan, and cotton buds for sa ating tainga. And we need umbrella para sa ulan. And of course, kailangan natin ng damit na kailangan natin suotin ng 3 days. At short and short and damit na. Triangle bandage pa yan. Dapat kailangan natin at marunong tayong mag-bandage, and lalo na solar or flashlight, mas maganda solar. Diba? And kailangan din natin ng pillows. Dapat talaga malaking bag ang ating dadalahin. Yan na nga, kumot and kubong. At yun lang naman po, at